Breaking news, 2008 Mumbai Terror Attack. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating babalikan ang isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng India, ang 2008 Mumbai Terror Attack. Sa karahasan na ikinamatay ng mahigit 170 katao at pinasugat ng higit 300 iba pa. Nagsimula ang pag-atake noong gabi ng November 26, 2008. Ng 10 armadong terorista, miyembro ng grupong Lashkar-e-Taiba mula Pakistan, ang magsagawa ng sabay-sabay na pag-atake sa iba't ibang lokasyon ng Mumbai. Kabilang ang target ang Taj Mahal, Palace Hotel, at Nariman House, ang isang Jewish community center. Ang mga terorista ay armado ng matataas na kalibre ng baril, granada, pampasabog. Mahigit 60 oras nilang kinubkob ang Taj Mahal. Ang koordinadong pag-atake ay nagdulot ng matinding takot hindi lamang sa India kundi pati na rin sa buong mundo. Ang kaganapan ay nagtulak sa mga otoridad na maglunsad ng pinaigting na operasyon laban sa terorismo. Sa gitna ng kaguluhan, maraming kwento ng kabayanihan ang naitala. Ang ilang empleyado ng Taj Mahal Hotel ay nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang mga bisita. Sa huli, 9 na terorista ang napatay ng mga puwersa ng gobyerno. At si Muhammad Ajmal Kasab, ang tanging nahuli ng buhay, ay nahatulan ng kamatayan noong 2012. Hanggang ngayon, nanatiling masakit ang alaala ng Mumbai Attack. Ngunit ito rin ay paalala ng tibay at pagkakaisa ng mamamayan sa gitna ng trahedya. Ako si John Michael Arliwaton, nag-uulat para sa News 10. Balik sa inyo. Ang iba pang balita ay ihayag ni Michelle Dagohoy. Michelle, nandyan ka ba? Ako si Official Dagoy, nag-uulat mula sa News 10. Sanitation News Report. Binaboy na resort sa Calamba, Laguna. Ikinadismaya ng may-ari ng resort sa Laguna ang pagtatapon ng mga guests ng mga mesa, upuan at basura sa kanilang mga swimming pool. Nanggigitata sa dumi ang mga monoblock chair, mesa, bote ng mga alak na nasa swimming pool. Ganito iniwanan ng ilang guests ang isang resort sa Pansol, Calamba, Laguna. Bago ito, nakuhanan ng CCTV ang mga kalalakihang yan na naghahagis ng mga upuan sa pool. Ang lalaking ito, hinagis pa pati ang water dispenser. Tila nagtawanan pa sila matapos ang ginawa. Ayon sa may-ari ng resort, sinubukan pa ng mga lalaki na i-refund ang 1,000 pesos na security deposit. Sabi raw ng caretaker nila na teka lang at i-check natin yung resort. Nung sinabing ganon, marurot na ang mga lalaki. Itinapon din daw ang ihawan at nagisan ng buhanggang pool. Ang maayos na resort ay nag-ala war zone, sabi ng may-ari. Dalawa raw sa mga sangkot nakipag-ayos na sa may-ari ng resort pero hindi pa raw nakikipag-usap ang ilan sa mga ito. Ako si Official Dagoy, nag-uulat, News 10. Ang iba pang balita ay uulat ni Miss Erich Mariano. Nowadays, emergency technologies are impacting every single industry. From guest checking, in and out, to improving the employee experience. The right technology can change the way that we vacation. So, joining me now is Ray Hatch, Vice President of Enterprise Solutions Vertical Market at Comcast Business. Ray, thanks for joining. Thanks for having me. How is the hospitality industry using technology to improve the guest experience, especially as we kick off summer? I think the goal was always to provide, technology that is equal to or really better than what you have access to at home. And so Wi-Fi, obviously the number one amenity for any traveler, and not just in room, but really across property-wide. So we continue to see, robust investments in both improved Wi-Fi service and even starting to have more conversations into, private and public 5G services. I think beyond that, we get into the in-room entertainment options. We're seeing more streaming platforms deployed on the biggest screen that you have in your room, the ability to self-check-in, self-check-out, and mobile applications. We're seeing a lot of advancements in what you can do with mobile apps beyond just mobile keys, which have been pretty popular, but the ability to order from restaurants and even interact with front desk staff without having to leave your room. But for employees, right? How is the news technology improving the employee experience in space? Yeah, I think there are tremendous use cases for employees around IoT platforms in hospitality. The one that I'm most excited about and really revolutionary to the space is in the associate alert services. So being able to provide your staff with a wearable device
that allows them to alert hotel staff for any safety or security incident, be able to pinpoint your location anywhere within the hotel. I think that's a real game changer, not just for employee safety, but really employee acquisition and retention. And on top of that, those same platforms can be used to power things like asset tracking. So no longer does the Bell staff have to hunt down luggage carts. They can just look at an application and know exactly where those are. So a tremendous time saving. That's all positive for the guests, positive for the employees as well, and just really offers a great return on investment. Well, I know sustainability is a huge part of this industry. So, what effort is being made at the hospitality rate to become more sustainable? Yeah, interestingly enough, those same technologies have tremendous use cases that you just can continue to add on to pay back those investments. And a lot of those really lean into sustainability. So if you think of the two major expenses in operating a hotel being water and power. So proactive leak detection, being able to make repairs in room proactively and prior to guest arrival. And similarly with being able to monitor electrical items like heating and cooling systems. So you can not only reduce cost, you can not only create a more sustainable environment, but you can improve customer experience by getting to things faster and fixing those things quicker. Well, from behind the scene, technology like the Internet of Things and automation to those in-room guests, experience technologies, Ray. How are hotels managing all of this? Yeah, it's really through great partnerships, and we're proud at Comcast Business to be able to provide holistic solutions, not just the technology itself, but the deployment of that technology and the ongoing support of that technology. We call it the one back to Pat model. We want our hotel operators to be able to focus on their guests and let us take care of the technology and watch that for them. All right, Ray Hatch, VP of Enterprise Solutions, Vertical Markets at Comcast Business. Ray, thank you. Again, I'm Mary Jane Mariano, News 10. And for some information, Magandang hapon bayan, nagbabalik ang News Channel 10. Ako si Christian Blair Bautista, ngayong balitang globalisasyon tayo bayan. Sa pagpatuloy ng pag-unlad ng globalisasyon, malaki ang epekto nito sa industriya ng hospitality o ang sektor ng pagtanggap ng serbisyo at bisita gaya ng hotel, restaurant at iba pang pasilidad ng globalisasyon at nagpapadala ng pagbabago at pangparaan sa pagnenegosyo ang mga sistema ng serbisyo at mga inaasahan ng mga customer. Dahil sa mga mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at komunikasyon, nagkaroon ng malawak na koneksyon ng mga negosyo sa hospitality mula sa ibang bayan ng mundo, halimbawa ang mga international hotel chains at online travel agencies tulad ng RNA, Airbnb, Booking.com at nagbibigay ng mga maraming pagpipilian sa mga turista. Ang mga ganitong platform ay nagpadali sa proseso pag-book ng mga serbisyo at nagbibigay daan ng mas mataas na demand para sa mga natatanging karanasan at serbisyo sa iba't ibang bansa. Sa kabilang banda, nagdulot ang globalisasyon ng hamon sa mga lokal na negosyo habang dumadami ang mga dayuhang pamumuhunan. May mga pagkakataon ng mga lokal establishmento ay nahihirapan makipagsabayan lalo sa mga aspeto ng presyo at kalidad ng serbisyong gayunpaman. Ang mga lokal na negosyo ay nagkakaroon din ng mga pagkakataon na papalago ang kanilang mga operasyon at pagtulungan sa mga global na kumpanya upang mas mapabuti ang kanilang serbisyo. Doon nagtatapos ang ating nagbabagang balita. Muli ako ang inyong kabayan na si Christian Blair Bautista mula sa Channel 10 at dini po nagtatapos ang ating nagbabagang balita. Maraming salamat po. Magandang araw. Ako si Justin Angeles, nag-uulat mula dito sa isla ng Boracay. Isang masalimuot na yugto ang pinagdadaanan ng kilalang tourist destination na ito matapos itong ipasara sa loob ng 6 na buwan simula noong Abril 26, 2018. Ang layunin ng pagpapasara, ibalik ang ganda ng isla na tinaguri ang paraiso, ngunit unti-unti nang pinsala ng polusyon at labis na komersyalismo. Matatandaan na idiniklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang Boracay ay isang cesspool na nangangahulugang sobrang dumi at halos hindi na kayang suportahan ng kalikasan ng patuloy na paggamit nito. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR,
Nalaman na marami ng establishmento rito ang hindi sumusunod sa tamang pagtapon ng dumi at basura. Ang 6 na buwan na pagsasara ay ginamit upang magawa ng malawakang rehabilitasyon, kabilang ang paglilinis ng drainage system, pagtanggal ng mga iligal na istruktura, at pagtatanim ng mga puno. Isa rin sa mga pangunahing hakbang ang pagpapatupad ng mahigpit na regulasyon para sa mga negosyo upang masiguro ang operasyon nila ay eco-friendly. Ngayon, makalipas ang 6 na buwan mula ng buksan ng Boracay noong Oktubre 2018, ang bagong muka ng isla ay pinamamalaki ang mas malinis na dalampasigan, mas mahigpit na regulasyon, at ilimitadong bilang ng turista upang mapanatili ang sustainability nito. Ang Boracay ngayon ay sumasalamin sa posibilidad ng pagbabago kung magtutulungan ang lahat mula sa gobyerno, lokal na pamahalaan, mga negosyo at turista. Mula rito sa Boracay, ako si Justin Angeles, nag-uulat para sa News 10. Balik sa inyo.